So ngayon nga guys, sisilipin natin ang episode 15 ng Jujutsu Kaisen Season 2 dahil nabitin nga tayo sa last episode ng Jujutsu Kaisen. Pero bago ang lahat ng yan, paalala lang, maraming spoilers ito, so kung ayaw mo nga may spoil, you know what to do. And make sure na i-hit mo yung subscribe button at bell button para updated ka sa mga videos na i-upload natin kagaya nito. So without further ado, let's get into it. So sa huling episode nga, habang nagpapasya sila Nanami na tatakas na sana mula sa domain expansion, bigla silang nagulat nang makita nilang pumasok si Toji sa ginawang lagusan ni Megumi. Pagkatapos si Toji ay agad na kinuha ang armas ni Maki na sobrang bilis. At gulat na gulat talaga dito si Megumi guys. Sa kabilang banda, si Maki ay nagtaka kung saan nagmula ang lakas ni Toji dahil hindi niya nararamdaman ang cursed energy mula dito. Kaya tinanong ni Nanami si Megumi kung kaya't may pag-asa pa silang makalabas. Pero dahil sa pagpasok ni Toji, muling nagsara ang lagusan. Ngayon, nag-aalala sila na baka hindi na kayang gumawa ni Megumi ng bagong paraan para makalabas sa domain. Dito, nakita nga natin sa mukha ni Nobito na sobrang gulat at napatanong sa kanyang sarili kung bakit buhay pa hanggang ngayon si Toji. Now, sa sumunod na bahagi, naipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon ni Toji na ayon sa paliwanag, ang pagkontrol ni Toji sa katawan ng apo ng cursed user ng kanyang pinaslang ay pansamantala lamang dahil wala na ang matandang caster na gumawa ng summoning spell kay Toji. Ngayon, si Toji nga ay kusang walang ibang ginagawa kundi ang umatake at hanapin ang malakas na kalaban dahil nawala ang mga patakaran o rules na itinakda ng matanda. Kung walang makakaya na pumatay sa katawan ni Toji, magpapatuloy ito sa paghahanap ng mga malalakas na kalaban at kakalabanin nito maging sino man o sinong sorcerer pa yan. Pagkatapos ng buong paliwanag na iyon, nakita natin na humarap si Toji sa special cursed spirit na si Dagon. Dito, napansin ni Toji na si Dagon ay nagpalabas ng maraming shikigami upang atakihin siya. Agad ding inatake ni Toji si Dagon gamit ang napakalakas na pang-atake at agad na pinatalsik ito. Habang ito'y nasa ere, nagpalabas din ng maraming shikigami si Dagon ngunit mabilis na sinugod ni Toji at pinapain ang mga shikigami na inilalabas ni Dagon. Dahil sa nakita ni Dagon, nagtaka siya kung bakit sobrang bilis ni Toji nang hindi gumagamit ng cursed energy. Isa pang bagay na namangha kay Dagon ay ang kakayahan ni Toji na makalakad sa tubig nang walang kahirap-hirap. Matapos nito, inilabas ni Dagon ang dalawang malaking shikigami ngunit mabilis na tinalo ito ni Toji. Sumugod ang mga ito sa kanya ngunit matagumpay na tinablan ni Toji ang mga ito ng malakas na atake. Ipaniliwanag na rin ang kapangyarihan ng Playful Cloud na cursed tool na ginamit ni Toji kung saan nakadepende ito sa lakas at abilidad ng user. Dahil dito napatanong si Maki kung sinong tao ang lumabas sa lagusan na ginawa ni Megumi at sinabi ni Nobito na ito ay isang cursed spirit. Nagtanong din si Nanami kay Megumi kung kaya pa ni Megumi na pananatiliin ang kanyang domain expansion sa loob ng domain. Sinagot ni Megumi na kakayanin pa niya ito dahil dito nagdesisyon si Nanami na susugal sila kay Toji. Walang naging ibang pagpipilian sila kundi sumugal. Labis silang nagulat nang makita nila na pinapatalas ni Toji ang Playful Cloud hanggang ito ay tumulis na nagdulot ng malakas na tunog sa paligid. Dinala ito ni Dagon sa labanan na medyo nangangamba dahil sa takot na maaaring talunin siya ni Toji nang walang cursed power. Naramdaman ni Dagon na humihina na rin ang lakas ni Megumi kaya't kinakailangan niya niyang patagalin ang labanan. Ngayon siya ay biglang lumipad. Akala niya wala namang kakayahan si Toji na lumipad rin. Ngunit hindi niya alam sa pagtalon niya, dumating si Nobito sa kanyang likuran upang pigilan siya. Sa kabilang banda naman gamit ang armas ni Toji, ginawa niya itong parang pole. Ginamit ito ni Toji at inabot si Dagon. Agad sumalakay si Toji at tinamaan din si Dagon sa ulo. Sumunod na atake ni Toji ay tumama sa kabilang bahagi ng ulo ni Dagon. Hindi pa riyan nagtatapos dahil sinunod pa ni Toji ang sunod-sunod na saksak sa ulo ng cursed spirit. Dahil dito agad na natalo si Dagon at nawala ang domain expansion ng ganun lang kadali. Ikinagulat ito ni Megumi dahil sa kakayahan ni Toji na mag-isay talunin ng isang special grade cursed spirit ngunit hindi pa rin nila tiyak kung si Toji ay kaaway o kaalyado. Inilabas ni Toji sina Megumi at Nanami nang hindi man lang napapansin ni Megumi sa sobrang bilis ni Toji. Nagtaka nga dito si Megumi sa totoong pagkatao ni Toji ngunit bigla silang nagulat nang dumating si Jogo na may malungkot na mukha dahil sa pagkakita niya sa bangkay ni Dagon. Dito sinabi ni Jogo
na siya na ang mag-aasikaso ng lahat at ito ay kinagulat ni Nobito at Nanami dahil mas makapangyarihan ito kaysa kay Dagon. Pagkatapos nito, lumapit si Jogo kay Nanami nang hindi nila namamalayan. Sa isang iglap, sinunog ni Jogo si Nanami at mabilis na sumugod kay Maki na nagkaroon din ng parehong kapalaran. Maya-maya pa, pumasok si Nobito sa eksena at naunawaan natin ang kanyang curse technique. Tinatawag itong projection sorcery, kung saan hinahati niya ang isang segundo into 24 frames, kung saan din nakikita niya ang mga posibleng galaw ng target sa susunod na segundo. Ginamit niya ito para pumili ng tamang oras at anggulo para atakihin ng kalaban. Sa pamamagitan ng pagsuntok niya sa screen na ito, natatamaan niya ang mga target at ito nga ay mabilis at epektibo. Pagkatapos ng paliwanag kay Nobito, inilabas ni Jogo ang isang paikot na trap sa likuran ni Nobito at ito'y biglang sumabog, kumama sa parehong bahagi ng katawan ni Nobito at nagresulta sa kanyang kamatayan. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Jogo na sunugin si Nobito. Ngunit parang nasense nga niya dito si Sukuna. Napagtanto niya na hindi ito si Sukuna, kundi ang curse energy na iniimita lang ang daliri ni Sukuna. Kaya't nagmadali si Jogo upang hanapin ang pinanggalingan ng presensya na nararamdaman niya kanina. Natagpuan niya ang dalawang babaeng ito at labis itong ikinagalit ni Jogo. Tinanong niya kung ilang daliri ang pinakain nila kay Yuji. Ngunit ang mga babae ay tumanggi na ibahagi ito at sinabi na hindi nila ipapaalam. Dahil dito, nagbanta si Jogo na papatayin sila. Ngunit bago siya makatake ng action, ginamit ng isa sa mga babae ito ang kanyang curse technique na related sa cellphone. Sa sumunod na pangyayari, nang makita ni Jogo na medyo lumalabas ang marka ni Sukuna sa mukha ni Yuji, naalala niya ang mga plano nila ni Kenjaku noon. Sinabi niya na para palabasin si Sukuna, kailangan nilang pakainin si Yuji ng mga 10 daliri sa loob ng isang araw lamang. Ito ay upang maiwasan ang posibilidad na si Yuji ay magiging bahagi ni Sukuna. Sinabi pa niya na kung kakain si Yuji ng 1 daliri kada araw sa loob ng 20 days, kahit maubos ang mga daliri ni Sukuna basta 1 beses sa isang araw, may posibilidad na magagawa pa rin ni Yuji na kontrolin ang kanyang katawan. Sa makikita natin rito, tiyak na ipapakain ni Jogo ang mga daliri kay Yuji upang matupad ang kanilang plano na gawing kakampi si Sukuna. Kaya't ngayon iniuumpisahan na ni Jogo na ipamukha ang mga daliri kay Yuji habang ito'y walang malay. So dito nga nagtatapos ang spoilers sa video nating ito. At kung gusto mo pang may spoil sa next video or next chapter, next episode, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa panibagong video na ilalabas ko. So ayun lang, abang-abang lang tayo sa next episode ng Jujutsu Kaisen, and kung may suggestion kayo, comment nyo lang yan sa comment section below. So yun lang sa video natin ito. Goodbye, peace out.